Yes, good evening po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. This is our reactions. At ngayon is July 6, 2026, araw po ng Lunes. At ito yung mga latest news na ating komentuhan, ating bibigyan ng reaction, ating bibigyan ng opinion. No? So, una-unang sa balita is yung pagkaka-aresto kay Senator Marcoleta. No? Na-aresto nga siya sa Sandigan Bayan sa salang plunder, 75 million plunder case niya. No? Kanina, bago ilabas yung warrant of arrest, is nagpunta si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sana mag-file ng kanyang motion to quash na wag sana muna siyang arestuhin. Ngunit hindi siya napagbigyan ng Sandigan Bayan. And after that nga is ni-release na yung kanyang arrest warrant kaya hindi na siya nakabalik o hindi siya nakauwi. And habang nandun siya is na-aresto na nga siya sa Sandigan Bayan. Bukod dito is naaresto na rin yung dalawa niyang co-accused na sila Mike Defensor at saka si Joseph Espiritu. No? Itong dalawang to is nagkakape sa isang coffee shop nang naaresto sila. At habang proseso nga o yung pinaprocess yung kanilang mga mugshot saka yung bank documents is nakaramdam si Marcoleta ng pananakit ng dibdib. Nagkaroon siya ng high blood. Kaya hindi ko alam kung natapos, pero parang sa balita, dinala daw muna siya sa hospital. No? So, lagi gano'n, no? Kapag may mga na-leso na official is nagkakaroon ng samot-saring sakit. Kagaya na lang ni Jinggoy, yung pananakit ng kanyang paa. No? Alright, no? Sa iba pang news, nag-start na nga yung ating impeachment trial no? Ni VP Sara. Today is day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. At maraming ganap, no? At ito yung mga highlights, no? Unang-una na nga rito yung presiding officer ng impeachment court, no? So kanina, napagbotohan o final voting na si Chis Escudero ang tatayong presiding officer ng impeachment court para kay VP Sara. No? Ang kampo nila Cayetano, gaya ng sinasabi natin na manggugulo ay nagpupumilit no na ayaw nila na si Chis Escudero ang maging presiding officer. Para sa kanila is si ang presiding officer lang daw ay ang Senate President ayon sa kanila no. Ngunit wala naman sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang upong presiding officer para sa impeachment ay ang Senate President no. At ang binago na rules ng ating senators do sa impeachment rules ay naayon din naman sa batas no sa constitution kasi sila ang may sole power no. Sila yung merong karapatan para gumawa ng rules. At ang naging rules nga nila dito is si Chis Escudero ang gawing presiding officer. So napagbotohan to kanina at nanalo si Chis Escudero 12-8 vote no. And another concern o highlights ay yung pagkaka-announce ng number of votes na kinakailangan para ma-convict ang isang impeachment officer, no? Which is si VP Sara. So dito, nakikita natin na sinarado ni Chis Escudero yung mga issue dito sa tanong kung ilan ba dapat ang number of votes na kailangan para ma-convict ang isang impeachment officer. No? Sa Senate Impeachment Court na pinapayagan naman ng rules. Sa pagsimula ng pagdinig, naghayag si Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer sa isyu na ilang linggo ng pinagdedebatihan. Ilang boto ang kailangan para makonvict si Duterte, gayong 3 senador ang hindi makakabahagi sa pagdinig, sina Senador Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa. Dahil mas mababa ang bilang ng mga present na senador, bababa din ba ang bilang na nakasaad sa saligang batas na 2/3 vote? Sabi ni Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para sabihing guilty ang bise, gaya ng nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Tinukoy ni Escudero ang mga nakaraang desisyon ng Supreme Court. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court render a different ruling on this question other than what
the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court. Sa open Okay, no. So, ito yung gintong reaction ko dyan, no. So, sa tingin ko, ang ginawa ni Escudero dito is parang para matapos na yung issue, para masimulan na agad yung impeachment trial, no. Para dire-diretso na yung impeachment trial. Sinarado niya yung issue, sinabi niya is 16 ang kailangan para makonvict ang si VP Sara. Pero kung titingnan natin, no, sa ibang opinion lang, kumbaga, kung mag-example ka, kunyari, kung kayo ay magkakaibigan, silang 24 ay nagkaroon ng ambagan sa bibiling pagkain, tapos wala yung tatlo, hindi makakapunta, so sisingilin mo ba yung tatlong yan para makapagbayad din doon sa pinabilhan yung pagkain, no? O isang halimbawa, kunyari, nagtitisis kayong apat, no? Tapos yung isa is hindi umaten, hindi sumasama, no? O isasama mo pa ba yun sa bilang na ipapasa? Kung hindi naman siya lagi ma-attend, hindi naman siya lagi nakakapunta sa mga defense, no? Ganun. So, ang tingin ko dito, ang gusto lang ni Escudero is, ang move niya rito is para masimulan na yung impeachment at magtuloy-tuloy na, no? Para pabilisin na yung impeachment tayo, no? At kung napansin din natin, sinabi niya na kung merong mga question or may mga tanong or may mga concerns, pwede naman lumapit sa ating Korte Suprema para idulog kung ano ba talaga yung number of votes na kinakailangan para sa conviction, no. Dahil sa 21 na nga lang sila na active senators at yung isa nagtatago, yung dalawa is nakakulong, di ba? So, yun yung pinakamalaking debate dito, no. At para lang matapos yung debate na yun, sinarado niya sa 16. opening speech ng prosekusyon, inisa-isa ang basehan ng pagpapa-impeach kay Duterte. Ito ay pagpapanagot sa isang opisyal ng gobyerno na hindi mataas kahit kanino man. Katulad sa unang article na pagdedebatehan ng depensa at prosekusyon ng Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. None strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, this is not the republic deserved by the Filipino people. Pati na ang paggamit ng mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan na tumanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos, Tanong ng prosekusyon, kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi SOCMED narrative. sagot dyan ng depensa maliwanag ang gustong mangyari ng prosekusyon. Gusto lamang nilang tanggalin sa pwesto ang Vice Presidente gamit ang isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya na labag sa konstitusyon. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang Vice Presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a Vice President chosen by an overwhelming number of the electorate. Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte. Okay, no. Ito yung isa pa sa mga highlights ng impeachment trial kanina, no. Nagkaroon ng speech ang prosecution, 15 minutes speech ang prosecution at yung ating defense team, no. Defense team yung kay Sara. Ang punto ng ating mga prosecution team is yung article of impeachment nga na apat na article of impeachment na kinahaharap ngayon ni VP Sara, no. Isa na nga doon yung pagbabanta sa ating Pangulo, First Lady at kay Romualdez. Tapos yung dalawa pa, yung Article 1, Article 3, and Article 2, no. Then dito, yung sa side naman ng defense team is yung parang sinabi lang dito is yung number ng boto na nakuha ni VP Sara, no. Parang alalahanin niyo yung number of boto na
nakuha ni VP Sara is lampas sa 51%. Binoto daw siya ng karamihan ng mamamayan, no, sambayanan. Ngunit hindi na nga para sa akin hindi nangangahulugan na malaki boto mo ay yun pa rin yung number ng tao na susuporta sa iyo hanggang huli, no. Kagaya nga nung nangyari kay Joseph Estrada, nanalo siya as president, malaki rin naman yung boto niya. Ngunit kung makikita natin, nagkaroon ng EDSA 2, no? At napatalsik nga si Joseph Estrada, no? So, iba yung ano rin dito, yung punto ng defense team kasi tinira din niya yung mga credibility kaagad ng prosecution, no? Prosecutors. Wala pa doon sa talagang kung ano yung ebidensya nila, no? Ang sabi nila dito, hindi sila maglalabas ng ebidensya. Yun ang kanilang nilabas dito sa speech na to. Okay, no? So isa pa sa mga highlights ay yung BIR box, no? Yung pagbabalik ng BIR box sa BIR. Insofar as the Ito yung BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered. Okay, no? So yung pa yung isa sa mga highlights ng impeachment today is yung pagbabalik nga ng BIR box sa BIR. And ang maganda yung naging galaw nga ng dito ng impeachment court kasi hindi pa natatakal yung ebidensya, no? So yung pag-turn over nga nito sa BIR is a good move para kapag pinasoma na lang at pinasabpi na to, saka na lang bubuksan yung ebidensya, saka na lang gawin yung pagmamark, no? And parang to, no? Parang makaiwas na rin siguro sa mga technicalities, no? Kasi kapag nasa kanila na to is tas pinabuksan kagad, baka magkaroon nga ng technicalities, no? So wala pa namang summons na ginagawa ang ating impeachment court, no? So once na sinomos na nila yan, doon na lang ibalik na lang uli sa impeachment court ang BIR box, no? Sana lang, no, kapag naibalik tong BIR box nito sa Bureau of BIR Revenue, wag sana buksan, no? At wag sana mapalitan. I mean, wag sana nilang galawin yung box. Kung ano yung laman ng box na nasa loob is wag galawin, wag ilabas, wag itago, wag anuhin. As is, no? As is. Kumbaga parang itatago lang muna uli, i-keep safe lang uli ng BIR, no? Para kapag pinatawag at pinasomon, dadalhin lang uli, no? Para hindi maggalaw kung ano yung nasa loob, kung ano man yung mga ebidensya na loob, no? So, yep. So, yun nga, ang second day ng impeachment trial ay magpepresenta na ng ebidensya at saka ng witness ang ating prosecution, no? At ang second day ng impeachment of trial is about the Article 4, no? Yung pagbabanta ni VP Sara sa ating Pangulo, First Lady, saka Martin Romualdez. So dito is ipinapatawag na ng Senate Impeachment Court yung dalawang NBI officials para sa testimony, no, sa authenticity ng video na nilabas ni Sara nung siya ay nag-live. Yung ginawa niya yung kanyang pagbabanta, no? So abangan natin 'to bukas. Okay? So malalaman natin at mahalo natin yung tunay na debate bukas, no? So magaganap yung palitan ng questions and palitan ng mga sagot ng prosecution sa defense, no? So hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At kung hindi ka pa subscribe ulit sa ating channel is click mo na yung subscribe, share mo na rin, and
click mo na yung notification bell para mas dumami tayo sa mga susunod nating usapan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay uli. Kita-kita ulit tayo. Thank you. Thank you.